Sa Japan, isang high school student na nagngangalang Arata Hinohara ay binubuli ng kanyang dating kaklase sa middle school na si Misade Katoki. Kahit na mayroon at bagong kaibigan si Hinohara na nagngangalang Sub-Aro, hindi niya maiwasan ang pangbubuli ni Katoki. Isang araw, narinig ni Hinohara si Sub-Aro na sinasabi sa gang ni Katoki na nagpapanggap lamang siyang kaibigan ni Hinohara. Nasaktan si Hinohara sa kanyang nalaman at nawalan siya ng tiwala sa mga tao. Sa ibang mundo, isang batang lalaki na nagngangalan ding Arata mula sa Haim clan ay pinilit ng kanyang lola na si Makari at kaibigan na si Katohara na magbihis bilang isang babae para sa isang seremonya. Ang seremonya ay nagaganap bawat 30 taon at nangangailangan ng isang dalaga mula sa Haim clan na may espesyal na kapangyarihan upang kontrolin ang isang espada na tinatawag na Hayagami Sword. Dahil walang dalaga sa Haim clan sa loob ng 30 taon, kailangan magpanggap si Arata bilang isang babae upang isalba ang kanyang clan. Ngunit sa halip na seryosohin ito, nilalaro ni Arata ang Hayagami Sword at hindi nirerespeto ang kapangyarihan nito. Ito ay nagpagalit kay Makari at pinilit niya si Arata na pumunta sa seremonya. Ang kasalukuyang pinuno, si Hameo Kikaris, ay tumatanda at kailangan ipasa na ang trono. Kahit ayaw niya, pumayag si Arata na lumahok sa seremonya sa loob ng 3 araw hanggang makahanap sila ng iba pang dalaga sa kanilang clan. Sa daan, binigyan ni Katohara si Arata ng Lucky Charm mula kay Hameo bilang regalo para sa paglilingkod niya sa kanya sa kabisera. Sa araw ng seremonya, nagbihis si Arata bilang isang babae mula sa Haim clan at ipinakilala niya ang sarili niya sa 12 pinakamapagkakatiwalaan na Shincho at kay Hameo na rin mismo. Ngunit bago maipasa ni Hameo ang kanyang kapangyarihan kay Arata, inatake siya ng isa sa mga Shincho na nagngangalang Kanagi gamit ang kanyang Hayagami Sword. Nakaligtas si Hameo sa pamamagitan ng paglikha ng isang barrier gamit ang natitira niyang kapangyarihan. Nagulat si Arata at nagprotesta, ngunit lumalabas na lahat ng 12 Shincho ay kasama sa planong pagpatay kay Hameo at maghari sa trono. Nang malaman ang kanilang plano, sinubukan ni Kanagi na patayin si Arata ngunit nakatakas siya. Sinabi ni Kanagi sa publiko na si Arata ang pumatay kay Hameo at nagpadala ng mga sundalo para habulin siya. Tumakbo si Arata para sa kanyang buhay at pumasok sa isang gubat na maaaring magpalit ng katayuan sa kanilang mga doppelgangers mula sa ibang mundo. Nagpalit si Arata sa kanyang doppelganger na si Hinohara, na gusto rin naman ni Hinohara dahil sa pagtataksil ng kanyang kaibigan sa kanya. Si Hinohara ay nasa isang bagong mundo at kailangan harapin ang kaso ni Arata sa pagpatay kay Hameo. Naguguluhan siya nang mailipat siya mula sa Japan patungo sa gubat at nilapitan siya ni Kanagi at ng kanyang mga sundalo. Pinaulanan siya ng mga pana ngunit isinara ni Hinohara ang kanyang mga mata at biglang nalipat sa ibang lugar. Doon niya nakilala si Katohara, na naghahanap sa kanya matapos marinig ang tungkol sa pagtataksil ni Arata. Dinala siya ni Katohara pabalik sa clan at sinabi kay Makari ang nangyari. Nang makita ni Makari si Hinohara, nauunawaan niya ang nangyari at ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Si Hinohara ay nahihirapan na sa pangbubali at pagtataksil pero ngayon ay mas masahol pa ang nangyari sa kanya. Dumating si Kanagi upang hulihin si Arata at kinuha si Katohara bilang hostage. Nagpasya si Hinohara na tulungan ang mga tao sa bagong mundong ito dahil naniniwala sila sa kanya bilang si Arata. Nang tumanggi si Hinohara na sumuko ay inatake siya ng isa sa mga sundalo ni Kanagi at kinuha niya ang isang lumang Hayagami Sword mula sa clan. Ngunit hindi natatakot si Kanagi dahil ang tanging napili lamang ang maaaring gumamit nito. Inatake ni Kanagi si Hinohara gamit ang kanyang malakas na flame attack, ngunit hindi inaasahan ni Hinohara na magigising ang kapangyarihan ng Hayagami Sword at ginamit nito ang malakas na liwanag upang pigilan ang pag-atake ni Kanagi. Gumuho ang lugar at nakatakas sina Hinohara at iba pa. Sa tunay na mundo, sinusubukan ng ina at kapatid ni Hinohara na makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi malaman kung nasaan siya. Nakita nila si Arata mula sa Amawakuni na walang damit kaya dinala nila ito sa bahay. Nagtatago sina Hinohara at iba pa sa isang malapit na kuweba at nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Naguguluhan si Hinohara kung paano niya magagamit ang holy power ng sword, dahil siya ay isang estudyante lamang na ngayon ay maaaring magamit ang kapangyarihan ng mga Diyos. Siya ay nalulungkot dahil na-stuck na siya sa mundong ito bilang isang kriminal at nagpa siya na mapag-isa muna. Samantala, sinabi ng isa pang miyembro ng Skull Shinsho na si Akachi kay Kanagi na nagbago ang kanilang plano at mapaparusahan si Arata sa harap ng lahat. Pagkatapos umalis ni Akachi, nakakita si Kanagi ng isang taong nakakaalam kung nasaan si Arata at nagmamadaling hulihin siya. Nakaupo si Hinohara sa tabi ng lawa nang dumating si Katohara na may pagkain at sinusubukang pekalmayan siya. Napansin niya na hindi suot ni Hinohara ang magkaparehong kwintas na ibinigay sa kanila ni Hameo at kaya binigyan niya si Hinohara ng kwintas, at sinasabing huwag na itong iwawala ulit. Dumating si Kanagi kasama si Makari bilang hostage, kaya no choice si Hinohara dahil wala na siyang pagpipilian kundi ang sumuko.
Sinabi ng isa pang miyembro ng 12 Shinsho na nagngangalang Yoren Ami sa kanyang assistant na si Hirako na malapit nang magbago ang mundo. Lumabas ang isang beam ng liwanag mula sa kwintas ni Hinohara at binuksan ang isang portal sa pagitan ng dalawang mundo. Nakita ni Hinohara si Arata na nakatayo sa kanyang kwarto at sinusubukang tumawid sa portal ngunit hindi niya ito magawa. Sumisigaw siya kay Arata at tinatanong kung bakit niya pinatay si Hameo, ngunit inihayag ni Arata na si Kanagi ang pumatay dito habang pinapanood lamang ng iba pang 12 Shinsho ang pangyayari. Nagulat si Hinohara at nagpa siya na magtiwala kay Arata. Nagsara ang portal at dinala si Hinohara sa kanyang paglilitis. Hindi siya pinatay ngunit itinapon siya sa isang lugar na tinatawag na Atoya, kilala rin bilang Ultimate Hell. Tila pinababayaan ni Kanagi si Hinohara na mabuhay hanggang malaman niya ang lihim ng kanyang Sukuyo power. Dumating ang isang gwardya kasama si Kat Ohara, na nakitang nagtatago sa ship at kaya ngayon ay kasama na itong ipapadala sa Atoya. Ibinigay ni Kat Ohara ang bag at Hayagami sword kay Hinohara. Sinubukan niyang palabasin ang kapangyarihan ng sword pero walang nangyari at umilo lang ang kanyang kwintas. Nagpakita ang spirit ni Hameo at nakausap niya ito. Tinatawag niyang bagong Shinsho si Hinohara at hiniling niyang pakinggan ang kanyang hiling. Naniniwala siyang si Hinohara lamang ang tanging mapagkakatiwalaan niya at sinabi niyang ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang kontrolin lahat ng mga wielder ng matataas na weapon. Sinabi ng espiritu ni Hameo kay Hinohara na hindi na niya maaring kontrolin ang mga wielder dahil hirap na siyang panatilihin ang kanyang katawan. Nais niyang pamunuan ni Hinohara ang bagong mundo at dalhin ang kanyang Hayagami sa kanya bago siya mamatay. Ngunit tumatanggi si Hinohara dahil wala siyang sapat na kapangyarihan upang lumaban. Pagkatapos umalis ni Hameo, pinalakas ni Kat Ohara ang loob ni Hinohara at sinasabi sa kanya na siya ang huling pag-asa para sa mundong ito. Bago sila itapon sa Atoya, sinabi ni Kat Ohara kay Hinohara kung paano itago ang kanyang Hayagami sa loob ng kanyang katawan. Dumating sina Hinohara at Kat Ohara sa Atoya, kung saan alam na ng mga bilanggo na siya ang pumatay kay Hameo. Iniisip nila na kung mapapatay nila ito, maaaring makalabas sila sa impyernong ito. Dumating ang dalawang bata na nagngangalang Kan-eta at Janshi at sinusubukang patayin si Hinohara. Umatake si Kan-eta nang may kumpiyansa habang sinusubukan ni Hinohara na umiwas. Paulit-ulit sinasabi ni Hinohara na hindi niya pinatay si Hameo. Biglang nagsimulang mag-shake ang buong lugar at lahat ay sumisigaw na Jevemet time at kailangan nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Gumagalaw ang malalaking tubo sa gusali at agad-agad nilamon ang dalawang lalaki. Naguguluhan sina Hinohara at Kat Ohara ngunit lumapit sa kanila ang isang babae na nagngangalang Osama at sinabi sa kanila na si Soisuga ay ang warden ng Atoya. Pinipili niya araw-araw ang dalawang kriminal at agad-agad silang nilalamon. Bago umalis, kinuha ni Osama ang hairpin ni Kat Ohara bilang bayad para sa impormasyon na ibinigay niya. Nagbalik ang 12 Shinchi sa kanilang mga lupain at natatakot ang mga tao dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari ngayon na wala na si Hameo. Nang dumating muli ang oras ng paghatol, gumuho ang gusali at nahulog si Kat Ohara sa gitna ng malalaking tubo. Natulala si Hinohara at hindi makagalaw, ngunit saka tumakbo upang iligtas siya. Naghanap siya sa lahat ng dako ngunit hindi niya makita si Kat Ohara at nawawalan na siya ng pag-asa at naiinis sa kanyang kahinaan. Isang anino ang lumitaw sa harap niya at sinabihan siyang huwag sumuko dahil maraming tao ang naniniwala sa kanya at kailangan niyang manalo. Dumating si Osama at sinabi sa kanya na isang batang may pulang buhok na nagngangalang Kanata ang nagligtas kay Kat Ohara mula sa oras ng paghatol. Nakaupo sina Kanata at Jinshi kasama si Kat Ohara at malinaw na interesado si Kanata sa kanya ngunit nag-aatubiling magsalita. Iniwan sila ni Jinshi mag-isa upang kumuha ng pagkain, ngunit hindi siya bumalik, kaya sinundan siya ni Kanata at nakita siyang walang malay malapit kay Hinohara. Nagalit si Kanata at inatake si Hinohara, ngunit nagising si Jinshi at sinabi sa kanya na hindi si Hinohara ang umatake sa kanya at sa katunayan ay ito pa ang nagligtas sa kanya. Dinala ni Hinohara si Jinshi kay Kat Ohara habang pumunta si Kanata upang labanan ng mga lalaking kumuha ng singsing ni Jinshi. Nang dumating si Kanata, nagsimula ang oras ng paghatol at agad-agad silang nilalamon ng malaking tubo. Frustrated si Hinohara at nagpa siya na tulungan sila. Kahit alam niya na haharapin niya si Sasuga, nais ni Hinohara na iligtas sina Jinshi at Kanata at sinusundan ng malalaking tubo patungo sa mas mababang palapag. Nakulong ni Sasuga sina Kanata at Jinshi at pinipilit silang makipaglaban sa isa't isa. Ang mananalo ay idedeklara na walang sala at palalayain, ngunit kung tumanggi silang maglaban, papatayin silang dalawa. Ayaw lumaban ni Jinshi, ngunit inatake siya ni Kanata nang walang awa. Nang dumating sina Hinohara at Kat Ohara, nagulat sila na makita ang magkapatid na naglalaban. Sinusubukan ni Hinohara na pigilan ang labanan, ngunit inatake siya ni Sasuga at binabalaan siyang huwag makialam sa kanyang paghatol.
Natapos ang labanan kay Kanata na sinadya na matalo kay Jinshi upang mabuhay ng malaya ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit kahit matapos ang labanan, nakulong pa rin ni Sasuga si Jinshi at sinabi na nagkasala siya ng pagpatay. Galit si Hinohara at pinakawalan niya si Jinshi sa pamamagitan ng pagputol sa mga tubo. Nakipaglaban siya kay Sasuga habang patungo rin si Kanagi sa Atoya. Nagsisimulang mawala ng pag-asa si Hinohara ngunit naaalala niya na kailangan ng tulong ng kanyang mga kaibigan. Pinalakas ni Hinohara ang kanyang Hayagami at muling ginising ang kanyang Kamui power, kaya sumabog ang mga tubo ni Sasuga. Ginamit niya ang kanyang Kamui upang atakihin si Sasuga, kaya lumitaw ang katawan ng isang matandang lalaki na nakakabit sa mga tubo na may Hayagami weapon na nakatusok sa kanyang dibdib. Napagtanto ni Hinohara na nasasaktan ang matanda kaya sinubukan niyang tanggalin ang nasa dibdib nito, ngunit naapektuhan siya ng mga alaala ni Sasuga. Sa kanyang mga alaala, inutusan ni Warden Sasuga ang kanyang mga kaibigang kriminal na magsisi at magbago. May pananampalataya si Sasuga sa kanyang kaibigan, ngunit niloko siya ng kanyang kaibigan at sinaksak siya ng isang espada. Ito ay nagpagalit kay Sasuga at naging isang demonyo, kaya nagkukulong siya ng mga kriminal hanggang sa mamatay ang mga ito. Nais ng lahat na patayin ni Hinohara si Sasuga, ngunit sa halip, sinubukan ni Hinohara na hilahin ang espada. Tinamaan ng Hayagami si Hinohara sa puso at sinusubukang kontrolin ang kanyang isipan, ngunit lumalaban siya dito at natanggal niya ang espada. Binigay ni Sasuga ang kanyang espiritu at Hayagami kay Hinohara, sinasabing natupad niya ang kanyang tungkulin at mananatili na ngayon sa loob ng kanyang Hayagami. Bago sila makarating sa kabisera, umalis sina Hinohara at ang kanyang koponan habang sinasabi ni Sasuga kay Kanagi na ang Hayagami ni Hinohara ay ang espada ng pinagmulan na maghahari sa mundong ito. Iniwan si Kanagi na natulala. Samantala, nag-aalala ang pamilya ni Hinohara tungkol sa kanyang iba't ibang pag-uugali at saloobin. Iniisip nila na magulo ang kanyang mga alaala at nagpasya na huwag siyang papasukin sa paaralan. Dumating si Kanagi sa kanyang teritoryo na tinatawag na Kabutsetsuji at binisita ang libingan ng kaibigan niyang si Emiso. Sa kanilang daan patungo sa kabisera, nakarating sina Hinohara at ang kanyang koponan sa isang kalapit na lupain gamit ang kanilang sirang bangka. Dahil malayo pa rin ang kabisera, nagpasya sila na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sinundan nila ang usok mula sa bonfire at nakakita ng ilang mga taga-nayon na lumilipat sa borderlands. Nagmadali si Jinshi sa kanila nang makita niya ang mga tao mula sa kanyang nayon at labis na natutuwa nang nakita niya ang kanyang ina. Habang nakaupo kasama ang isang taga-nayon, na-realize ni Hinohara na matapos mawala ni Hameyo, maaaring magkaroon ng isang digmaan sa pagitan ng 12 Shinsho dahil isa lamang tao ang maaaring maghari sa buong bansa. Umalis sina Jinshi at ang kanyang pamilya patungo sa borderlands sa pamamagitan ng isang waterfall path na nagbubukas minsan sa isang buwan. Habang nagbubukas ang daan, hawak ni Jinshi ang kamay ni Kanata at sinusubukang pumasok sa kuweba, ngunit tumigil si Kanata at nanatili sa likod, sinasabi kay Jinshi na alagaan ang kanyang ina. Sinama ni Hinohara si Kanata kasama nila sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera at nakatagpo ng isang mabangis na hayop na tinatawag na Muro at nakakita ng isang maliit na batang babae na nagngangalang Hone. Nawala ng malay si Hinohara dahil sa pagod at natambas sa lupa. Dinala siya sa bahay ni Olika, na inihayag na kaibigan ni Kanata na naglingkod sa 12 Shinsho. Dumating si Olika na hawak ang kanyang Hayagami na tinatawag na Kanari, na may kapangyarihan ng pagpapanday. Alam ni Bona na si Hinohara ay isang Shu ngunit hindi niya alam na hinahabol siya ni Kanagi. Nang nalaman ni Kanagi na inatake ni Shinshokachi ang bahay ni Kagaso at pinatay ang lahat, umalis siya agad sa nayon ni Olika. Maya-maya, binisita ni Akachi si Olika habang sinabihan sina Hinohara at iba pa na umalis sa nayon. Hindi sila umalis at lihim na nakikinig sa kanilang usapan. Inihayag ni Akachi kung paano pinatay ni Kanagi si Hameyo ngunit ginamit ang pangalan ni Arata at nagkasala ng pagtataksil. Inaalok niya si Olika ng pagkakataon na maging kanyang Zokrasha, ngunit tumatanggi si Olika. Nagalit si Akachi nang marinig ito at ginamit ang kanyang Hayagami upang mahuli ang asawa ni Olika, si Frio, pinipilit siyang sumuko sa Hayagami ni Akachi. Matapos sumuko si Olika, pinatay ni Akachi ang kanyang mga alipin at ang kanyang asawa. Bago pa man makasalakay kay Hinohara, dumating si Kanagi at nakipaglaban kay Akachi. Kahit ginamit ni Kanagi ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan, hindi ito sapat para kay Akachi, na mayroon ng 5 Zokrasho na sumuko sa kanyang Hayagami. Nagpatuloy ang labanan ngunit hindi matalo ni Kanagi si Akachi, na inihayag na si Kanagi ang unang nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pagpatay kay Emisu, ang kanyang kapatid. Natapos ang labanan kasama si Akachi na kumukuha ng Hayagami ni Kanagi ngunit pinayagan siyang mabuhay hanggang sa sumuko siya sa kanya. Sa tunay na mundo, pumunta si Arata sa paaralan bilang Hinohara at nakita niya si Katoki.
Sinusubukan ni Katoki na bulihin si Arata, iniisip na siya ay si Hinohara, ngunit lumaban si Arata at madali siyang tinalo. Samantala, inatake ni Kanagi si Hinohara at sinusubukang kunin ang kanyang Hayagami. Nang malapit na nang patayin ni Kanagi si Hinohara gamit ang sword, sinubukan ni Katohara na pigilan sila ngunit napalibutan siya ng apoy kaya sinubukan siyang iligtas ni Hinohara. Naalala ni Kanagi si Emiso na namatay dahil sa apoy kaya tumalon siya upang iligtas silang dalawa ngunit nakakaramdam ng matinding sakit dahil sa sugat sa kanyang balikat. Sa isang flashback, nakita natin si Kanagi kasama sina Emiso at Akachi na sinusubukang tumakas mula sa mga nag-aaklas. Nakatakas sina Kanagi at Emiso habang nakikipaglaban si Akachi sa mga alipin. Dumating sila sa Kogetsuchi at nagpa siya na manirahan doon. Lahat ay maayos hanggang magkasakit ng malubha si Kanagi at kailangan maghanap ng mga medikal na damo ni Emiso. Sa panahon ng kanyang paghahanap, pinatay siya sa apoy ng Hanora habang napili si Kanagi bilang shu nito. Inaalok ni Hinohara si Kanagi na sumali sa kanila upang baguhin ang mundo habang papunta naman sa kabisera ang mahiwagang 6 shu. Lahat ng 12 Shinsho ay kasangkot sa pagpaslang kay Hameyo, kaya dumating ang mahiwagang 6 shu sa kabisera upang asikasuhin ang mga bagay-bagay ukol dito. Nakita nila na hirap ng e-sustain ni Hameyo ang kanyang katawan at nagpa siya na harapin si Arata at ang kanyang Sukuyo dahil kapag nakipag-ugnayan si Hameyo sa Sukuyo, mabubuhay siyang muli. Sa kanilang daan patungo sa kabisera, nagpapaligsahan sina Hinohara at Kanari habang sinusuri ni Kanagi ang kanilang mga kilos. Nang magsimulang umulan, napagtanto ng grupo na pumasok sila sa teritoryo ng isang kaaway dahil ito ay shu water at maaari nitong kontrolin ang ulan sa kanyang nasasakupan. Sa tunay na mundo, galit si Katoki kapag naaalala niya kung paano siya tinalo ni Arata. Sinira niya ang lahat ng kanyang gamit sa kwarto ngunit lalo pang nagalit nang nakita niya ang larawan nila ni Hinohara noong middle school. Nag-aalala ang ina ni Hinohara tungkol sa kanya at gustong makipag-usap sa kanya, ngunit wala siyang ideya kung paano makipag-usap sa ina ni Hinohara dahil wala siyang magulang. Maya-maya, nakita ni Arata si Sub-Aro, na humihingi ng tawad dahil sa pagiging mahina at pagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Si Arata naman na walang kam-alay-malay sa nangyari ay tinanggap siya bilang kaibigan. Samantala, dumating ang 6 na Shinsho sa Kana Forest at napagtanto na taga-ibang mundo si Hinohara. Upang mapuksa siya at ang kanyang Sukuyo power, isa sa 6 na Shinsho na nagngangalang Haruna ay pumunta sa ibang mundo. Ang nakapalitan niya ay si Katoki dahil sa galit na nararamdaman nito. Ngunit bago magpalit ang mga katawan nila, ipinakita ni Haruna sa kanya ang lahat ng nangyari kay Hinohara sa kanilang mundo. Dinala ng 6 shu si Katoki sa isang nakatagong lugar kung saan nakakulong ang isang Hayagami na tinatawag na Calder Ochi. Ito lang ang maaring makatalo kay Hinohara kaya kinuha ni Katoki ang lakas nito at naging shu ng nasabing Hayagami. Hindi nagtagal ay nagharap na sina Hinohara at Katoki at ang kanyang grupo. Nagulat si Hinohara na makita siya dahil nasa ibang mundo siya. Hinawakan ni Katoki ang kanyang Orochi at inatake ang grupo gamit ang kapangyarihan nito. Madaling naharangan ni Hinohara ang pag-atake ngunit ayaw lumaban pabalik. Gayunpaman, nang niloko siya ni Katoki dahil sa pagiging dakilang hari ng mundong ito ngunit isang mahina naman sa mundo nila, nagalit si Hinohara at nawalan ng kontrol sa kanyang mga damdamin, dahilan upang mag-itim ang kanyang Hayagami. Inatake niya si Katoki gamit ang kapangyarihan ng Sukuyo, ngunit nakakaiwas si Katoki sa mga ataking ito. Bago tuluyang maging Anagami ang Sukuyo ni Hinohara dahil sa galit, tumakbo si Katohara kay Hinohara at pinapakalma siya. Nagpaplano si Katoki na umatake muli, ngunit pinilit siyang umurong ng 6 shu dahil hindi pa ganap na nagigising ang kanyang Hayagami. Dahil sa labanan, nabitawan ni Hinohara ang kanyang Hayagami kaya kinuha ito ni Kanagi at tumakbo palayo. Nang gabing iyon, inihayag ni Hinohara ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Katohara at sinabi sa kanya kung paano siya napunta sa mundong ito at kung paano siya binubuli ni Katoki sa paaralan. Ibinalik ni Kanagi ang Hayagami ni Hinohara. Sinasabing hindi niya kayang hawakan ang responsibilidad at misyon nito, ngunit pakiramdam ni Hinohara ay wala rin siyang magagawa tungkol dito. Kinabukasan, matapos maalala ang kanyang mga karanasan kay Katoki, napagtanto ni Hinohara na magkaibigan sila at nagpa siya na baguhin ang mundo gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nakarating sina Hinohara at ang kanyang grupo sa Tamayori, ang lupain ng isa sa 12 Shinsho na nagngangalang Yoren Emi, na nanonood sa mga kilos ni Hinohara mula sa simula. Nais ni Hinohara na makipagkita kay Yoren Emi, kaya dinala siya ni Kanagi sa pinakamalapit na bayan sa Amoakuni na tinatawag na Susukura, na pinamamahalaan ni Yoren Emi. Nang pumasok ang grupo sa bayan, nalaman nila na mayroong bayad sa pagpasok at paglabas ng Susukura, kaya kailangan nilang magtrabaho habang nananatili sila sa bayan. Habang nakikipagtalo sila sa gatekeeper na si Suhiro tungkol sa trabaho, lumapit sa kanila ang isang mahalagang opisyal ng pamahalaan.
Dinala niya ang mga lalaki upang magtrabaho sa isang quarry habang pumupunta si Kat Ohara sa isang textile workshop. Samantala, dinala ni Shima si Kat Oki kay Hamyasu upang makipagkita kay Akachi bago makipagkita muli kay Hin Ohara. Pinapakita niya kay Kat Oki ang brutal na pagwawala ni Akachi sa mga barbaro, na hindi niya magawa dati dahil kontrolado ni Hameo ang Kamui powers ng 12 Shinsho. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, sinusubukan ni Hin Ohara na makakuha ng mga information tungkol kay Yoren Emi sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Suhiro, ngunit natutunan lamang na si Yoren Emi ay ang tagapagtatag ng Susukura at ang taong nasa likod ng kasakdalan ng lungsod. Maya-maya, inihayag ni Ruka ang mapait na katotohanan tungkol sa Susukura kay Hin Ohara at Kanata. Hindi perpektong lungsod ang Susukura, ito ay isang lugar kung saan kailangan magtulungan ang mga tao upang marating ang tagumpay. Nang nalaman ni Hin Ohara ang katotohanan tungkol sa Susukura, nag-aalala siya tungkol sa pamamahala ni Yoren Emi. Gayunpaman, nagpasya siya at ang iba pa na tumakas mula sa lungsod. Samantala, hiniling ni Kat Oki kay Akachi na tulungan siyang labanan si Hin Ohara, ngunit tumanggi si Akachi, tinatawag siyang mahinang kalaban at inatake ang kanyang mata. Nang nakarating sina Hin Ohara at grupo sa gate ng lungsod, dumating si Shenshiro. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isa sa mga alipin ni Yoren Emi, at sinusubukang pigilan sila mula sa pagtakas sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang kanyang Hayagami. Upang labanan si Shenshiro, inilabas din ni Hin Ohara ang kanyang Hayagami. Sumuko agad si Shenshiro at nagpahayag na tatalikuran niya si Yoren Emi para sa ikabubuti ng lungsod at ibalik ang dating Yoren Emi na mas nagmamalasakit sa mga tao dito kaysa sa pera. Hiniling niya kay Ruka at sa iba pa na huwag umalis sa bayan at tulungan siya laban kay Yoren Emi. Samantala, habang kinakausap ni Yoren Emi ang water sculpture ng kanyang ina, gumawa siya ng pangako na makuha ang Tsukuyo Hayagami ni Hin Ohara upang maging hari at para maging proud ang kanyang ina. Upang makamit ang layuning ito, ginamit ni Yoren Emi ang kanyang mga kapangyarihang tubig upang kunin si Kat Ohara bilang hostage, dahilan upang magmadali si Hin Ohara patungo kay Yoren Emi. Sa sandaling tumawid si Hin Ohara sa gate, natulala siya na makita si Kat Ohara na nakakulong sa loob ng water sphere ni Yoren Emi. Sa wakas, lumitaw si Yoren Emi at inaalok ang kalayaan ni Kat Ohara kapalit ng pagsuko ni Hin Ohara sa kanya. Nais ni Yoren Emi na pilitin si Hin Ohara na sumuko sa kanya at makuha ang trono upang ma-please ang kanyang ina, na hindi kailanman naging proud sa kanya dati. Sa isang flashback, matapos atakihin ni Akachi ang mata ni Kat Oki, nakita niya ang kanyang inggit kay Hin Ohara at ipinahiram sa kanya ang kanyang natatanging mata. Nang makuha ni Kat Oki ang mata, nagtungo siya upang labanan muli si Hin Ohara. Sa kasalukuyan, nakikipaglaban si Yoren Emi kay Hin Ohara gamit ang kanyang makapangyarihang Hayagami. Patuloy niyang inaatake si Hin Ohara gamit ang kanyang Kamui, ngunit sinasalag ng Tsukuyo ni Hin Ohara ang bawat pag-atake. Sa labanan, nahuli si Hin Ohara habang pinapanood si Kat Ohara, ginamit ni Yoren Emi ang pagkakataon upang gamitin ang isang time reversal technique at mahuli siya sa loob ng Mizuho Water Dragon Sphere niya. Upang talunin si Hin Ohara, dumating si Kat Oki kasama ang kanyang Orochi, ngunit nahuli rin siya sa time reversal technique ni Yoren Emi. Habang nakakulong si Hin Ohara, patuloy na ipinapakita ni Yoren Emi sa kanya ang mga ilusyon tungkol sa kanyang ina, sinusubukang pilitin siyang sumuko kay Yoren Emi. Ngunit napagtagumpayan ni Hin Ohara na makawala mula sa teknik sa pamamagitan ng pagsuway sa mga salita ng kanyang ina. Pagkatapos ay pinakawalan niya si Kat Ohara gamit ang kanyang Hayagami, iniwanan si Yoren Emi sa pagkabigla. Matapos marinig mula kay Yoren Emi ang tungkol sa malupit na pag-uugali ng kanyang ina, lumapit ang isa sa mga dating alipin nito at inihayag ang katotohanan. Alam ng ina ni Yoren Emi ang tungkol sa kanyang mabait na ugali at naging masungit ito sa kanya dahil nais niyang maging isang matibay na leader si Yornami pagkatapos ng mamatay ng kanyang mga magulang. Nang binuksan ni Yoren Emi ang kahon na iniwan ng kanyang ina para sa kanya, nagulat siya na makita ang kwintas na ginawa niya para sa kanya noong bata pa siya. Matapos malaman ang tunay na damdamin ng kanyang ina, humingi si Yoren Emi ng tawad sa kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang hindi magalang na pag-uugali. Ngunit bago sila magkaroon ng masayang pagtatapos, nakawala si Kat Oki mula sa teknik ni Yoren Emi at nagpakita ng galit laban kay Hin Ohara at sa kanyang mga kaibigan. Hinamon niya si Hin Ohari sa isang labanan na may intensyong patayin ang isa't isa. Ngunit nagpupumilit si Hin Ohara at sinusubukang baguhin ang isip ni Kat Oki. Nagsimula ang labanan ng liwanag at dilim at nagbigay kay Hin Ohara ng hard time. Nang hindi makasabay si Hin Ohara laban sa kanya, lumaki ang Hayagami ni Kat Oki kasama ang inggit at inatake si Hin Ohara nang walang nasasayang na oras. Kahit gaano man siya kalakas, nabigo si Hin Ohara na makalabas mula sa takot sa pambubuli ni Kat Oki, na nagreresulta sa kanya na basta lang tumayo sa labanan. Gayunpaman, natutuwa si Kat Oki na makita si Hin Ohara na natatalo at inatake siya gamit ang mas makapangyarihang Orochi, dahilan upang ipagtanggol ni Hin Ohara ang sarili,
ngunit nabigo pa rin siyang umatake. Nang nawawalan na ng pag-asa si Hinohara na manalo, sumigaw ang kanyang mga kaibigan tungkol sa paniniwala ng lahat sa kanya kaya nagkaroon siya ng sapat na motivation na lumaban. Sinusubukan niyang mapawalang bisa ang kamuy ng Orochi, ngunit kulang ang kanyang lakas kaya wala siyang magawa kundi ang dumpensa lang. Nang makita si Hinohara na natatalo, nagpa siya si Yorenemi na sumuko sa kanya at ibigay ang kanyang kapangyarihan para suportahan si Hinohara. Matapos magkaroon ng kapangyarihan ni Yorenemi, napagtagumpayan ni Hinohara na mapawalang bisa ang kamuy ng Orochi at harapin ang pag-atake ni Katoki. Hindi inakala ni Katoki na makakalabas si Hinohara mula sa kanyang takot. Sa isang flashback, ipinakita na magkaibigan sina Katoki at Hinohara, ngunit nang sinadya ni Hinohara na matalo kay Katoki para sa kanilang pagkakaibigan, sinira nito ang lahat. Hindi naintindihan ni Katoki ang mga mabuting hangarin ni Hinohara at iniisip na kinakaawaan siya nito kaya nagpatalo ito sa kanya. Mula noon, binyuli niya si Hinohara at nagbago ang kanilang pagkakaibigan. Upang talunin si Hinohara, inilabas ni Katoki ang pinakamataas na kamuy ng Orochi, ngunit sinasalungat ito ni Hinohara gamit ang Sukuyo. Nabigo ang masamang kapangyarihan ng Orochi at ang kanyang kagustuhan na gawing tama ang lahat ay natupad. Dahil sa lakas ni Hinohara ay tumalsik si Katoki palayo at nagliwanag ang sword ni Hinohari na parang isang tunay na hari. Sa wakas, ginising ni Hinohara ang kanyang Hayagami sa pamamagitan ng pag-overcome sa pambubuli ni Katoki. Matapos malaman ang kanyang tunay na lakas, inatake muli ni Hinohara si Katoki at madaling tinalo ito para sa kapakanan ng mga taong naniniwala sa kanya. Ang tagumpay ni Hinohara ay nagdulot sa mga nasasakupan ni Yorenemi na sundin ang landas ng kanilang leader at sumuko kay Hinohara. Nanaig ang liwanag sa dilim, ngunit nagpagalit sa iba pang Shinsho ang tagumpay ni Hinohara na naghihintay sa kanya. Natatakot din ang Sixshu kay Hinohara at nagpa siya na patumbahin siya ng magkakasama. Dito na rin natatapos ang anime na Arata, The Legend. Maraming salamat sa panunood.